Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So, i-update ko lamang po kayo sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Lunes, June 2 na ho, 2025. But before that, kung bago ka lang, please huwag mo munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel bilang pagsuporta at para lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. So, ngayon, apektado pa rin po tayo ng tinatawag natin na southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama na rin dyan ng ilang localized thunderstorm madalas ho sa hapon at sa gabi. So mga kaibigan, tignan natin ngayon yung mga lugar na apektado. Meron tayong tinatawag ngayon na forecast weather condition. Sa area ho ng Ilocos Region, Batanes, Bubuyan Islands, Zambales kasama na ho dyan ang Bataan. Meron tayong monsoon rains, o yung pabugso-bugsong pag-uulan. Nangyayari ho yan usually sa may bandang hapon na at umaabot pinakamatagal hanggang sa gabi. So yung impact nito mga kaibigan, yung mababang lugar posibleng makaranas ng pagbabaha kung sakaling magkaroon ng mga tuloy-tuloy na pag-uulan. At gayon din, landslide sa mga landslide prone area. So mag-ingat na lamang tayo. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila, kasama na ho dyan ang Cordillera Administrative Region, ang Calabarzon, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at the rest po ng Central Luzon, makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Nangyayari't madalas din tuwing hapon dahil pa rin yan sa southwest monsoon or hanging amihan. Mag-ingat pa rin tayo sa posibleng banta ng pagbabaha at ng landslide. Samantalang sa area naman ng Luzon, ang weather condition natin ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon. Sa area naman ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, localized thunderstorm naman po ang nakakaapekto. So mga kaibigan, hindi lamang yan. At alamin din natin yung dami ng ulan dahil syempre kung apektado nga po ng southwest monsoon yung mga lugar na yan, gano'n naman kadami o katagal yung mga pag-uulan. So meron naman tayong tinatawag ngayon na heavy rainfall outlook dahil po sa southwest monsoon or hanging habagat ngayong June 2. So inaasahan po ngayong araw po ng Lunes, June 2, 50 to 100 mm sa dami ng ulan na posibleng maranasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Abra, Batanes, Bubuyan Islands, Zambales at Bataan. Bukas naman sa Makalawa, sa Tuesday naman mga kaibigan, afternoon, June 3 ay 50 to 100 mm sa dami ng ulan posibleng maranasan. Dito mo lang po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Zambales at Bataan. At pagdating naman po ng June 4 sa Wednesday naman, 50 to 100 mm din ang dami ng ulan ng posibleng maranasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. So yung mga lugar na paulit-ulit ko sinabi, pinapaalalahanan po tayo sa banta ng posibleng mga pagbabaha, lalo na sa mga bababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. So maging handa na, ano ba dapat natin gawin? Yung mga bahayang lugar, maglinis na kayo ng inyong mga lugar, yung mga basura, siguraduhin nyo hindi nakabarayan sa mga kanal, para makadaloy ng maayos yung ating mga katubigan at hindi po maging main cause ng mga pag-uulan. So ngayon June, inaasahan ho natin na 1 hanggang 2 bagyo po ang posibleng mabuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So mga kaibigan ko, yung mga bagyo ho na yan na posibleng ating i-monitor ay humahatak din ho o hinahatak nito nga pong hanging habagat or southwest monsoon. Kaya hindi nakakapagtaka, lagi po tayong may bagyo pagpatak po ng June at tumatagal to pinakamahaba hanggang sa Disyembre. Pero tulad ng aking sinabi, yung mga bagyo naman na posibleng pumasok, dumaan sa ating bansa, meron tayong mga senaryo dyan na tinitignan. Yung pag-record board or paglihis ng mga bagyo sa ating bansa, nangyayari ho yan. So sabihin na natin 1 hanggang 2 bagyo ang pwedeng pumasok sa ating bansa ngayong buwan ng June. Posible namang yung mag-record or lumihis po yung direksyon. So maging handa na rin tayo sa mga posibilidad na mangyari. So mga kaibigan, marami nagtatanong dahil nga po sobrang haba ng tag-init. Ngayong tag-ulan mga kaibigan ay posible tayong makaranas ng mga super typhoon and hopefully hindi maging malakas yung unang bagyo. Usually ganito, kapag unang bagyo nagkakaroon siya ng category bilang isang typhoon hanggang super typhoon category. At ang unang bagyo na mabubuo sa ating bansa
siya ay tatawagin hong bagyong Auring. So huwag kayong magtaka dahil yung bagyong Auring matagal lang na-update yan pero hindi pa naman talaga tayo nagkakaroon ng kauna-unahang bagyo. At kapag nabuo pa lang yung unang bagyo, doon pa lang natin yan i-consider bilang isang bagyong Auring. Sa ngayon, yan muna ang update ko mga kaibigan, mga kababayan ko. Please don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat po.